Nang makarating sa lugar, ay kanya-kanya na silang bitbit ng mga gamit. Halos mag-aalas-tres na rin iyon. Mag-aarkila pa sila ng tricycle papunta sa may paanan ng bundok. 8 silang lahat na magkakasama, 3 lalaki at 4 na babae. Halos kumapit naman si Bianca kay Edward habang naglalakad sila. Ang 2 iba pang babae ay magkasama. Silang 3 naman ni Jan at Brian ay magkakasunod. Halos mag-iisang oras na rin silang naglalakad nang magpahinga sila at kumain. Here, sabay pa naabot ni Jan at Brian sa kanya ng tubig at tinapay. Nahihiya naman siyang nagpasalamat sa mga ito, pero sa gilid ng mga mata niya ay kitang-kita niya ang pagtitig sa kanya ni Edward. "Let's go, bago pa tayo abutan ng dilim." Biglang baling ni Edward at nagpatiuna ng naglakad palayo. Siya naman ay napabuntong hininga na. "My foots are hurt na talaga, Bianca. Can we make stop muna?" Daing ng isang babaeng kasama nila. "Oo nga, my legs are hurt too." Daing rin ng isa pang babaeng kasama nila. "Okay, let's stop here for this day," biglang sabi ni Jan at bumulong sa kanya. "I know you are tired too." Nagtulong-tulong ang mga lalaki para bumuo ng 3 tent. Isa para kina Edward at Bianca, isa para kina Jan at Brian, at isa para sa kanilang 3 ng mga kaibigan ni Bianca. Papadilim na rin ang mga oras na iyon, kaya gumawa na sila ng bonfire. Kumuha rin sila ng mga kahoy para gawing upuan paikot sa apoy. "Hey Bella, can you please cook this for us?" Tawag sa kanya ni Bianca. May dala rin kasi ang mga ito ng portable stove, yung nilalagyan ng butane. Mabilis naman siyang pumunta sa may gilid. Nakita niyang mga easy to cook food lang ang mga iyon. Pero nang mag-angat siya ng tingin, ay mabilis siya ng mga itong iniwan. Kitang-kita niya pa ang pagngisi ng 3 sa kanya habang naglalakad palayo at papunta sa may bonfire. Naaawa man sa sarili, ay napangiti na lang siya ng mapait. Alam naman talaga niyang sinama lang siya rito para maging utusan. Teka, hindi ba at katulong naman talaga siya? Kasalukuyan siyang nagpiprito nang lapitan siya ni Brian. "How are you, Bella?" Ngiti nito sa kanya at umupo sa may tabi niya. "Heto, chef na." Birong sagot naman niya rito. "You can't hide your sadness." Seryosong baling nito sa kanya. "Kitang-kita ko sa mga mata mo. Hindi madadaya ng mga ngiti mo ang lungkot sa mga mata mo." Titig ni Brian sa kanya. "Ano bang pinagsasabi mo, Brian?" Peking ngiti niya rito. Ayaw niyang magmukhang kawawa sa mga taong nakapaligid sa kanya. "Did he knows how you feel for him?" Tanong nito at mabilis na napasulyap kay Edward na seryosong umiinom ng canned beer sa may gilid. "Wala naman akong kailangan sabihin at wala naman siyang dapat malaman." Kaila niya pa rito. "Basta if you need my help, you know how to contact me, okay?" Ngiti nito sa kanya at mabilis na tumayo at pinagpagan ang suot nito. Ilang sandali pa ay natapos na rin siya sa pagluluto at mabilis na rin silang kumain. Naglakad-lakad muna siya para magpatunaw ng kinain at maghanap ng pag-iihian. Wala naman siyang maaasahan sa mga babaeng kasama nila dahil alam niyang sampid lang siya sa grupong iyon. Nang medyo napapalayo na siya at nakitang hindi na siya makikita rito, ay mabilis na niyang ginawa ang dapat gawin. Nakakailang hakbang pa lang siya ay nakarinig na siya ng kaluskos ng mga tuyong dahon. Halos manginig siya sa takot dahil baka ahas iyon at tuklawin siya. Akmang sisigaw na siya nang biglang may tumakip sa bibig niya. "Don't shout, it's me," bulong ng kilalang-kilala niyang boses. "Sir Edward?" Nanlalaking mga matang sabi nang mabilis niyang natanggal ang kamay nito sa may bibig niya. Akmang tatalikod na siya nang hilahin siya nito sa isang braso. "Sir, ano bang ginagawa mo?" Matigas na sabi niya rito at pinipigilan niyang lumakas ang boses. "Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit ka nakikipaglandian sa ibang lalaki?" Galit na sabi nito.
Agad naman nanlaki ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Ako? Yes, ikaw nga. At matalim siya nitong tinitigan. Sir, ano ba? Bitawan mo ako. At malakas na hinila ang braso niya. Wala po kayong karapatan ng pagsabihan ako ng ganyan. Hindi po ako nanlalandi. I still have rights because I am still your boss. Kaya gagawin mo ang gusto ko. Matigas na sabi nito sa kanya. Matagal niya itong pinakatitigan. Anong nangyari sa dating Edward na nakilala ko? Hindi ka naman dating ganyan. Kahit katulong mo lang ako, ay hindi mo ako sinasaktan at minamaliit. Ang laki na ng pinagbago mo. Manghang sabi niya at mabilis nang umalis. Bago pa mahalata ng iba na wala silang dalawa ni Edward. Nang makabalik ay kinuha niya ang inabot na can beer sa kanya ni John at umupo sa may harap ng bonfire. Ilang saglit lang ay dumating na rin si Edward. Silang lahat ay nakapaikot na sa bonfire habang umiinom. Let's have a game para hindi naman boring. Suhestyo ng isang babaeng kasama ni Bianca. Lahat naman ay sumang-ayon at tumango. Puwera lang kay Edward na seryoso lang na umiinom. Kumuha ang mga ito ng baso. Ang rule ng laro ay magtatanong sila ng kahit anong tanong na sinasagot ng yes or no. Kapag ayaw sagutin ng player ang tanong, ay kailangan gawin nito ang consequence. Nang unang iikot ang baso, ay tumapat ito sa isang babaeng kasama ni Bianca. Did you ever try to do a threesome with a stranger? Ngising tanong ni Bianca. Yes, ngisi rin ng babae. Bakit parang siya ang nahiya sa tanong nito? Nang ikuti ng babae ang bote, ay tumapat ito kay John. Did you ever try to cheat while you are in a relationship? Yes, nakangiting sagot ni John. Bakit parang wala lang sa mga ito ang ganoong klase ng tanong? Nang ikuti naman ni John ang bote, ay tumapat ito kay Brian. Did you like someone who is here? Seryosong tanong ni John kay Brian. Biglang napadako ang tingin ni Brian sa kanya pero hindi ito nagsalita. I'd rather not to answer that question. Pagkuhan ay sagot nito. Alright, so you are aware that you need to face a consequences, right? Mabilis namang tumango si Brian. Yes, sagot ni Brian. Okay, kiss one of the women here on the lips. Agad naman nagulat si Brian pero hindi nagsalita. Pero nagulat siya sa bilis ng mga pangyayari. Mabilis na nakalapit sa kanya si Brian at banayad siyang hinalikan sa may labi. Nang matapos ang halik, ay muntik na siyang matulala at bumulong ito sa kanya. I'm sorry. Nang tignan ang paligid, ay nakangiti ang dalawang babae sa kanya habang si Bianca naman ay nakangisi. Si John naman ay nakakaloko siyang tinignan. At nang tignan niya si Edward ay madilim ang mukha nito at mabilis na nayupi ang hawak nitong can beer at tinapon sa kung saan. This game is nonsense. Bigla ay sabi ni Edward at akmang tatayo nang pigilan ito ni Bianca. Babe, don't be like that. This is just a fun game. Okay, my turn. Sabi naman ni Brian at inikot ang baso. Nang dahan-dahang huminto iyon ay tumapat ito kay Edward. After this hiking, are you and Bianca going get married? Seryosong tanong ni Brian kay Edward. Nang mga sandaling iyon ay parang tumigil ang buong paligid. Mabilis siyang nagyuko ng tingin. Ayaw niyang makita ang mukha nito. Yes, mahinang sabi ni Edward. Dinig niya ang hiyawan ng mga babaeng kasama ni Bianca. I love you so much, babe. Dinig pa niya ang masayang sabi ni Bianca. Let's end this game. I'm tired. Bigla ay sabi ni John at mabilis nang tumayo paalis. Dahil sa kakarampot na pwesto sa loob ng tent, ay hindi siya makatulog. Halos hindi na kasi siya bigyan ng pwesto ng dalawang babaeng kasama niya sa loob. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang blanket niya at lumabas. Malamig na sa labas. Umupo siya sa upuang kahoy na naroroon at napabuntong hininga. Ang lalim naman yan, bigla ay sabi ng kung saan na halos mapalaglag sa kinauupuan niya. Nang mapatingin ay kitang-kita niya ang nakangiting si John.
Ano ka ba Sir John? Muntik na akong atakihin sa puso. John na lang, we're friends right? Tsaka wala naman tayo sa opisina. Ngiti nito sa kanya at tumabi mula sa kinauupuan niya. Bakit gising ka pa? Tanong ni John sa kanya. Hindi lang ako makatulog. Naninibago siguro ako sa paligid. Ikaw, bakit gising ka pa? I am just thinking something. Seryosong sabi nito at biglang tumingin sa langit. Can I ask you something, Bella? Oo naman, ano ba yun? What if you love someone, but that someone loves someone else? Would you still confess your feelings to her? Seryosong sabi nito, sabay tingin sa kanya. Agad naman siyang natigilan. Ano nga ba ang dapat niyang sabihin? At isagot sa tanong nito. Bakit parang nasa ganoon din siyang sitwasyon ngayon? I was so stupid to let her go that easily. Hindi ko man lang naamin sa kanya itong nararamdaman ko. And now, huli na ako. Malungkot na sabi nito at biglang may tumulong luha sa mga mata ni John. John, alalang tawag niya rito. Maging siya ay wala rin maapuhap na tamang salita. I already love her since we're still a kid. Dagdag pa nito. Bigla naman nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Sinasabi mo ba na si Bianca ang babaeng yun? Gulat na tanong niya. Yes, pero wala siyang ibang lalaking nakikita kung hindi si Edward. Mapait na ngiti nito. John, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kita papayuhan. Kung ano ang dapat kong sabihin sa'yo dahil hindi ko rin alam ang sagot. Malungkot na sabi niya. Bella, I want you to be honest with me. Titig nito sa kanya. Does Edward like you? May namamagitan ba sa inyong dalawa? Because if you said yes, ilalayo ko na si Bianca sa kanya. Please, tell me the truth. Seryosong sabi ni John sa kanya na tila nagmamakaawa pa. John, makinig ka. At kinuha ang isang kamay nito. Walang anumang namamagitan sa amin ni Sir Edward dahil alam ko kung gaano niya kamahal si Ma'am Bianca at nangako ako sa kanya na hindi ako magkakagusto sa kanya. Kita niyang lumungkot ang mga mata nito. But you already like him, don't you? John, don't try to hide it, Bella. I know you like him. Total pareho naman tayong hindi gusto ng mga taong gusto natin. Bakit hindi na lang kaya maging tayo? Ngisi nito sa kanya. Sira ka talaga. Ngiti niya rito at bahagya itong pinalo sa isang balikat. Hindi ko priority ang ma-in-love ngayon. Mas kailangan ako ng pamilya ko. At alam kong sila ang mas dapat kong unahin. Mapait na ngiti niya rito. Kinabukasan kahit hindi ka agad nakatulog ay maaga siyang nagising. Hinanda na niya almusal nila. Total siya naman ang talagang nakatoka sa mga ito. Pero ilang minuto lang ay lumabas na rin si Edward at nagsimulang mag-stretching. Kaagad niyang iniiwas ang mga tingin, lalo na nang makita niya ang mga muscle sa katawan nito. Matapos makapagluto ng almusal, ay nagpalit na siya ng damit. Pupunta kasi sila ngayon sa river at doon magsiswimming. Isa-isang nagsigisingan ang mga kasama niya. Good morning, beautiful. Bati sa kanya ni John nang magising ito. Si Bianca naman ay mabilis na lumapit kay Edward at hinalikan ito sa may labi. Good morning, babe. Masiglang bati nito. Sabay baling sa mga kaibigan nitong babae. Girls, tara, let's eat na. Good thing Edward maid is here. Ngisi sa kanya ni Bianca na siyang ikinayuko niya. Mabilis naman siyang naakbayan ni John. Don't mind her. Come on, let's eat. Bulong nito sa kanya. Mabilis siyang naikuha ni John ng plato. Ito na mismo ang naglagay ng pagkain para sa kanya. Habang si Brian naman ay binigyan siya ng inumin. Don't you have hands? Biglang sita sa kanya ni Edward na siyang ikinatigil ng lahat. Babe, what's wrong? Takang tanong ni Bianca. Baka gusto mo pa isubuan ka pa nila. Inis pa na sabi ni Edward ni hindi nito pinansin ang nobya. Pare, I don't think na kailangan mo pang magalit kay Bella dahil lang sa simpleng bagay na ito. Bigla ay sagot ni Brian. And who do you think you are to interfere with us? I am his boss.
Ako ang nagpapasweldo sa kanya. Biglang sigaw na Edward. Then fire her, 'cause I am very much willing to save her from the man who is untrue to his feelings. Sigaw rin ni Brian. Bigla naman napatayo ang lahat nang mabilis na nagtayuan ang dalawang lalaki at anyong magsusuntukan. Pero mabilis na pumagitna si John sa mga ito. Maawat kaya ni John ang dalawang lalaki? Abangan natin sa susunod na kabanata.